Today, we will learn how to talk about your daily routine in Tagalog as requested by one of our viewers. In this lesson, we will use the simple present tense of 25 Tagalog verbs. Number 1. From the verb stem gising or to wake up, we have gumigising. Gumigising or the act of waking up. Gumigising ako ng maaga. Ako means I, while maaga means early. Gumigising ako ng maaga. I wake up early. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. Alas 5 is 5 o'clock while umaga means morning. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. I wake up at 5 a.m. Tanghali na ako gumigising. Tanghali means lunchtime or around 12 noon. But in this sentence, this is used simply to express that you wake up late. Tanghali na ako gumigising. I wake up late. Number 2. From the verb stem bangon, meaning to get up or get out of bed, we have bumabangon. Bumabangon. Bumabangon ako agad pagkagising. Agad means immediately or right away, while pagkagising means after waking up. Bumabangon ako agad pagkagising. I get out of bed right away. Bumabangon ako pagkatapos ng 5 minuto pagkagising. Pagkatapos means after, 5 minuto is 5 minutes, pagkagising means after waking up. Bumabangon ako pagkatapos ng 5 minuto pagkagising. I get up 5 minutes after waking up. Number 3. From the verb stem ligo, which means take a bath or take a shower, we have naliligo. Naliligo. Pagkatapos, naliligo ako. Pagkatapos, naliligo ako. Afterwards, I take a shower. Naliligo ako sa umaga. I take a bath in the morning. Number 4. Nagsisipilyo. Nagsisipilyo, meaning to brush your teeth. Actually, sipilyo means toothbrush. Examples, nagsisipilyo ako pagkatapos maligo. Nagsisipilyo ako pagkatapos maligo. I brush my teeth after taking a bath. Tapos, nagsisipilyo ako. Tapos means then. Tapos, nagsisipilyo ako. Then, I brush my teeth. Number 5. Nagbibihis. Nagbibihis, meaning get dressed. Nagbibihis ako pagkatapos maligo. Nagbibihis ako pagkatapos maligo. It means I get dressed after taking a bath. You can also say it this way. Pagkatapos maligo, meaning after taking a bath, nagbibihis ako. I get dressed. Pagkatapos maligo, nagbibihis ako. After taking a bath, I get dressed. Or tapos, nagbibihis ako. Tapos, nagbibihis ako. Then, I get dressed. Number 6. Nagsusuklay. Suklay means comb. So, to comb your hair, you say nagsusuklay. Nagsusuklay. Nagsusuklay ako pagkatapos maligo. Nagsusuklay ako pagkatapos maligo. I comb my hair after taking a bath. Tapos, nagsusuklay ako. Tapos, nagsusuklay ako. Then, I comb my hair. Number 7. Nag-aalmusal. Almusal means breakfast. So, to have breakfast or eat breakfast, you should say nag-aalmusal. Nag-aalmusal. Nag-aalmusal ako sa umaga. Nag-aalmusal ako sa umaga. I eat breakfast in the morning. Hindi ako nag-aalmusal sa umaga. Hindi means no or not. Hindi ako nag-aalmusal sa umaga. I don't eat breakfast in the morning. Number 8. Nagkakape. Kape means coffee. So to have coffee, you should say nagkakape. Nagkakape. Nagkakape lang ako sa umaga. Lang means only. Nagkakape lang ako sa umaga. I only drink coffee in the morning. Nagkakape ako tuwing umaga. Tuwing means every. Nagkakape ako tuwing umaga. I drink coffee every morning.
Number 9. Nagbabasa. Basa means read. Nagbabasa. Nagbabasa. Nagbabasa ako ng dyaryo sa umaga. Dyaryo means newspaper. Nagbabasa ako ng dyaryo sa umaga. I read the newspaper in the morning. Pagkatapos, nagbabasa ako ng emails. Pagkatapos, nagbabasa ako ng emails. Then, I read or check my emails. Number 10. Umaalis ng bahay. Alis means leave, while bahay means house. So to leave the house, you should say umaalis ng bahay. Example, maaga akong umaalis ng bahay. Mga alas 5 ng umaga. I leave the house early, around 5 in the morning. Number 11. Pumapasok. Pumapasok. It means to go to school or to go to work. Pumapasok ako sa eskwelahan ng alas 7 ng umaga. Eskwelahan means school, alas 7 means 7 o'clock. Pumapasok ako sa eskwelahan ng alas 7 ng umaga. I go to school at 7 a.m. Pumapasok ako sa trabaho ng mga bandang alas 6 ng umaga. Trabaho means work or job. Mga bandang is used to express an approximate time, while alas 6 means 6 o'clock. Pumapasok ako sa trabaho ng mga bandang alas 6 ng umaga. I go to work around 6 a.m. Number 12. Naglalakad. Lakad means to walk or to go on foot. Naglalakad. Naglalakad. Naglalakad ako papasok sa opisina. Opisina means office. Naglalakad ako papasok sa opisina. I go to the office on foot. Naglalakad lang kami papunta sa sakayan ng jeep. Lang means only. Papunta means going to, while sakayan ng jeep is jeepney stand. Naglalakad lang kami papunta sa sakayan ng jeep. We only walk going to the jeepney stand. Number 13. Nagmamaneho. Maneho means to drive. Nagmamaneho. Nagmamaneho. Nagmamaneho ako papasok sa trabaho araw-araw. Araw-araw means every day. Nagmamaneho ako papasok sa trabaho araw-araw. I drive to work every day. Nagmamaneho ako mula sa trabaho pauwi ng bahay. Mula means from, pauwi ng bahay means going home. Nagmamaneho ako mula sa trabaho pauwi ng bahay. I drive home from work. Number 14. NAG-JEEP. NAG-JEEP, meaning to ride a jeepney. NAGBU-BUS or NAGBABAS is to take the bus. NAG-JEEP, NAGBU-BUS or NAGBABAS. NAG-JEEP ako papasok sa trabaho tuwing umaga. Nag-jeep ako papasok sa trabaho tuwing umaga. I ride a jeepney going to work every morning. Nagbabas ako pauwi ng bahay. Nagbabas ako pauwi ng bahay. I take the bus when going home. Number 15. Nag-uumpisa. Umpisa means start. Nag-uumpisa. Nag-uumpisa. Nag-uumpisa ang araw ko ng alas 8 ng umaga. Araw means day, alas 8 means 8 o'clock. Nag-uumpisa ang araw ko ng alas 8 ng umaga. My day starts at 8 a.m. Nag-uumpisa ang klase ko ng alas 9 ng umaga. Klase means class. Alas 9 is 9 o'clock. Nag-uumpisa ang klase ko ng alas 9 ng umaga. My class starts at 9 a.m. Number 16. Nagtatrabaho. Trabaho means work. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Mula means from, hanggang means until. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi. I work from morning until evening. Nagtatrabaho ako sa gabi. Gabi means night or evening. Nagtatrabaho ako sa gabi. I work at night. Number 17. Nanananghalian. Nanananghalian, to have lunch.
If you're having a hard time pronouncing, you may syllabicate this word like nanananghalian. Nanananghalian. Nanananghalian kami pagsapit ng alas 12. Alas 12 means 12 o'clock. Pagsapit ng alas 12 simply means by 12 noon. Nanananghalian kami pagsapit ng alas 12. We have lunch by 12 noon or we are having lunch by 12 noon. There's another way to say this phrase. Kumakain kami ng tanghalian pagdating ng alas 12. Kumakain kami ng tanghalian, it means we eat lunch. Kumakain kami ng tanghalian pagdating ng alas 12. We eat lunch by 12 noon or at 12 noon. Number 18. Nag-aaral. Nag-aaral, it means to study. Nag-aaral kami tuwing gabi. Nag-aaral kami tuwing gabi. We study every night. Pagkatapos mananghalian, nag-aaral kami ng leksyon. Leksyon means lesson. Pagkatapos mananghalian, nag-aaral kami ng leksyon. We study our lessons after lunch. Number 19. Nagmemeryenda. Merienda means snack. So, if you're having a snack or snacking on something, you should say nagmemeryenda. Nagmemeryenda. Nagmemeryenda kami ng kape at tinapay. Kami means we or us. Kape means coffee and tinapay is bread. Nagmemeryenda kami ng kape at tinapay. We are snacking on coffee and bread. Habang nagkukwentuhan, nagmemeryenda kami ni Janet. Habang means while. Nagkukwentuhan means chatting or sharing stories. Habang nagkukwentuhan, nagmemeryenda kami ni Janet. Janet and I are snacking on something while chatting. Number 20. Natatapos. Natatapos, it means to end or finish. Alas 4 natatapos ang klase namin sa hapon. Alas 4 means 4 o'clock. Klase means class, while namin means hour. And hapon means afternoon. Alas 4 natatapos ang klase namin sa hapon. Our classes end at 4 in the afternoon. Gabi na ako natatapos sa trabaho. Gabi means night or evening. Gabi na ako natatapos sa trabaho. I get off work at night. Number 21. Umuuwi. Umuuwi. Going home or to go home. Umuuwi ako kaagad pagkatapos ng eskwela. Kaagad means right away or immediately. Pagkatapos means after, and eskwela means school. Umuuwi ako kaagad pagkatapos ng eskwela. I go home right away after school. Kasabay ko si Ana kapag umuuwi sa hapon. Kasabay ko si Ana kapag umuuwi sa hapon. Ana and I go home together in the afternoon. Number 22. Naghahapunan. Hapunan means dinner. So to have dinner, you should say naghahapunan. Naghahapunan kami ng alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi means 7 p.m. Naghahapunan kami ng alas 7 ng gabi. We have dinner at 7 p.m. Kumakain kami ng hapunan ng alas 8 ng gabi. This is another way of saying it. Kumakain kami ng hapunan ng alas 8 ng gabi. We eat dinner at 8 p.m. Number 23. Naghihilamos. Naghihilamos. To wash your face. Naghihilamos ako bago matulog. Bago means before, and matulog is to sleep. Naghihilamos ako bago matulog. I wash my face before going to sleep. Naghihilamos ako 3 beses sa isang araw. 3 means 3, beses means times or 3 times. Isa means 1 and araw means day. Naghihilamos ako 3 beses sa isang araw. I wash my face 3 times a day. Number 24. Nagpapalit ng damit. Palit means change, damit means clothes. Nagpapalit ng damit, to change clothes. Pagdating sa bahay, nagpapalit agad ako ng damit. Pagdating sa bahay, nagpapalit agad ako ng damit. I immediately change clothes when I get home. Nagpapalit ako ng damit sa gabi. Nagpapalit ako ng damit sa gabi.
I change clothes at night. Number 25. Natutulog. Tulog means go to sleep or to sleep. Natutulog. Natutulog. Natutulog ako ng alas 10 ng gabi. Alas 10 means 10 o'clock. Natutulog ako ng alas 10 ng gabi. I go to bed at 10 p.m. Pagkatapos magsipilyo ng ngipin, natutulog na ako. Pagkatapos magsipilyo ng ngipin, natutulog na ako. After brushing my teeth, I go to sleep.